Mga kada, anong mga pag-usapan, kalokohan at kwentong marinig nyo dito sa podcast na to ay base lamang sa aming karanasan at ilang kalat na impormasyon. Kami ay nagbabahagi lamang ng aming saloobin at opinyon. At ano man ang mga binitawang kataga at salita na rumaragasa ng aming mga panauhin na hindi sumasalbin sa palabas at mga host. Para lang ito sa masayang kwentuhan. Walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika, maupo muna. Tama man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast. Dito sa Kada Kwento Podcast. Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Bergie. Maricar. Chris Delano. At nanonood kayo ng pinakabagong season. Ito ang season 3 ng Kada Kwento Podcast. Nasaan ba tayo ngayon, guys? Ba't tayo mga naka-hoodie? Nalamig eh. Malamig. Andito kami sa napakalamig na lugar ng Oslo, Norway. Mga puso malamig. May mga angstana. Tinan mo. Sobrang lamig dito. Grabe talaga. Pag 30 plus ka na ba, mako-consider mo pa rin sarili mong youngstana? Youngstown. Stop. May Youngstana. basis ba edad yun? Hindi ko nga din alam eh. Parang ang hirap naman na kung kunwari nagra-rap ka tapos 30 plus ka na tapos, I'm a youngstana. Mayroon nga, mas matanda pa nga si Batang Rebelde eh. Tama rin eh, no? Tama din. Batang rebelde. Tas, paano yung paglolo na siya? Batang... Hindi, pwedeng iibahin niya na lang ang pronunciation. Batang na. Batang No? Rebelde. Batang rebelde. Pwede. Di ba? So, rebelde si Batang. Youngstana. Bakit? Tiny nga eh. Ba, sa bagay. Di ba? Tiny Montana. Hindi naman pwedeng Biggie Montana. Alam mo, may point ka. Ay, point ka. Sensya na kayo mga kada kasi Inaanto kami. halos lahat kami tinrangkaso nung nakaraan dahil naulanan kami. So medyo may malat-malat pa ako. Si Derek nagkaroon ng leptospirosis siya. Wow, grabe naman. Upo lang. Nagkaroon na ba kayo ng leptospirosis? Di. Ako never. Kasi diba nakukuha daw sa baha yun? Hindi na ako sa baha. May sugat ka, tapos lumusong ka. Part yung baha ng kwenta, pero hindi siya sa baha. Sige nga, Sa bilang ihi ng isang daga? RN. Yan, sa ihi ng daga, doon madalas mo makukuha yung virus. Tapos dahil yung daga, yung maiiwi kung saan-saan, Nasasama mapupunta na yung ihi niya sa baha. Tapos yung sugat mo, yun yung magiging portal entry ng virus. Yeah. Leptospirosis. Pero syempre, kunwari, baha sa isang lugar. Okay. Sabihin nating Besh, umayos ka. Tangina mo, makakatulog tayo para press dito. Kinakain ako ng soup eh. Umayos ka! Hindi, sige. So, kunwari, baha sa Yan. lugar nyo. Yan. Baha. Baha. B-A-H-A. Baha. Tapos, susugat mo, ano lang naman, yung tipong nagasgas sa lamesa. Hindi naman malalim. Syempre, napaka-imposibleng walang ihi ng daga dyan sa baha. Napaka-imposible. Ang tanong mo. Oh. Anong tanong mo? Malaki yung Anong point? Tanong mo? malaki ba yung chance na magkaroon ka ng leptospirosis? Open wounds eh. Oo nga, yun nga yung Alam mo, point ni Derek pinaka-common eh. nga yan sa ano eh. Yung mga namumurder na mga manikurista sa pedicure. Yun yung pinaka-common na case dyan. Hindi nila Yung tinutuloy na sugat. mga nagpapakalkal ng ingrown. Yes. Ganon. Yung Di marami sanang cases ng leptospirosis. Hindi, actually naman kasi, ang ihi naman kasi, kapag dumali naman sa baha, hindi naman as in, isang hindi naman buong yung baha. 100% ng baha meron eh. Siyempre, So part nung body of water na yun, yung virus. oo. Ano to? matsyempuhan ka lang. Sabihin nating chances. To. Yan. What are the odds? Di ba? Parang ganun. Kasi, halimbawa, dito, may mga daga. Yung malalaking daga, let's say, sa mga kanal-kanal. Oh. Most likely, ito yung areang naiihian, natataihan nila yung lugar na yan. So, pagka nagbaha dito, no rem dyan, par. Di ba? Yun yung pinaka-common na mababalta mong cause kung paano na nakuha. Pero meron din isang factor. For example, yung mga
mga drinks in can na Naiiyan. storage. Naiiyan yun. Pwede pag direktang inom yun. Yeah. Pwede mo rin ma-acquire ng ganun. Yung Yun- sa yun lagay yung- ng bigas. Yun yung sinasabi nung tatay ko dati na pag iinom ka ng Coke in can, punasan mo, hugasan mo, or magbaso ka. Kasi pag nirekta, minsan naiihian yun ng mga Or- daga. Minsan pagbasa, delikado pa nga eh. Kasi pag pinor mo yun, pwedeng masalin pa rin. Safest, mag-straw. Straw, pwede rin. Ganun. Dati bago ni-renovate yung bahay namin, mahilig kami mag-stock ng mga dilata, di ba? Mhm. Pag yung lulutuin mo na, lagi kami may nakikitang tae ng daga sa ibabaw. Ay, hindi nga nila natawag na daga yun eh. Mabait. Mabait. Bakit? Bakit Hindi mabait? Kasi mo hindi daw- mo raw Pwede pwedeng... sabihin daga. Kasi ano daw, nagagalit sila, magngangat-ngat daw sila. Oo. Mga typical na kasabihan. Mga Kaya nga pag sinabi, yung mga namayapang tao, mabait Tangina, ka. hirap nyo lingunin ah. Mga namayapang tao pa rin pag tinawag na mabait. Ano yan? Daga? Tawag mabait yan. Titignan ko lang guys ang angulo ko ah. Oo. Abante ka pa konti. Abante ka pa konti. Yan. Uy! Iril mo yun ah. Yeah. Sige. Mga 5 minutes na loop. Tainong yun. Anyway, so yun nga. Speaking of daga, grabe din yung mga rats, no? Pero yung sa diba, pinakang famous na daga, yung New York. Shiratatouille ba to? Hindi, yung pag New York rats daw talaga. Pag mga famous sa pag sinayang daga. Known for Yeah, mga Subway, mga daga Oo. dyan. Oo, tangina. Kaya nga diba Ninja Turtles, diba yung Pero actually, nung nasa New York ako sa Queens, nagkaroon ng parang, wow. Di, pinapanood akong palabas. Yung mga Subway, pare. Inagrabe daw mga daga doon talaga. Yung mga sa tren-tren, minsan nakakapasok para, Kung sa pako nga makakatapa ka ng tae, doon mas malaki chance makatapa ka ng daga. Ganun daw. Ganun karami. Sa experience ko naman, ayun nga, kasi napakalawak din yung rail system nila. nakapag New York ka na? Oo, nakapag New York na ako. So parang siyang kung tawag kami mga taga Chicago, kung tawagin namin sa New York, parang siyang maruming Chicago, ganun. Marami siyang tourist attraction, pero yung may body of water kasi ron na malapit din sa mga restaurants. Eh. Syempre, perfect na environment yun. Saan ka sa New York nakapunta? New York. New York. New York City. Napunta na ako sa Staten Island. Tapos, Staten Island. tsaka yung si Statue of Liberty. Part Yun. ng field trip namin. Tsaka Chinatown. Tapos naalala ko nun. Hindi, umorder ka ng egg rolls. Oh, no, syempre. Pero ang naalala kong pinakang sa Staten Island doon, syempre dati hip-hop, bata pa lang ako. First time ko nakakita ng mga relo doon na yung may mga bling, Iced out. iced out, pero peke lang siya. Tapos Mga Jacobs. Jacob. Nagkaroon akong peking gano'n. Nagkaroon ako. Ako rin, meron din akong peggy. No? Sorry, I can't. Yung may mga kulay pa nga minsan. Yellow, loob, yung strap. Oo, may red, blue red, sa loob. Oo. Meron ako dating Jacobs galing kay Chupon. Kasi hip-hop, gangster yung dati. Hiniram ko. Sabi ko, peram ako, hindi ko na binalik. Hingiram. Hingiram. Ano ba yan? Kada kasi humihipak sa yung... Ano yun? vape. Feedback? Oo. Hindi, Ilayo mo lang. Siya nga parinig. Ako ba? Ba't iba yung tunog na sa'yo? Kasi premium yung juice ko. Sabay nagbanggit ng brand, no? Speaking of brand, syempre, shoutout nga pala sa Sevenfold Club na matatagpuan nyo sa www.sevenfoldclub.com. Yes. At syempre pinaka-campus din. At syempre, hindi ka natin pwedeng kalimutan ang Salute Lifestyle na makikita nyo sa www.salute-official.com. Salute Lifestyle ko sa Facebook at sa IG. At meron na rin tayong store sa Macau, dyan sa Ginza Mall sa San Malo. At syempre, magkakaroon tayo ng flagship store sa Marikina. So, let's get it. Ano na, ikaw? Shift. Facebook. Swabe lang talaga. Oo, ganun lang ang pagpo-promote. Alam mo pag made na yung brand, talagang no need for promotion. Ganun lang. Hindi na sinasabing website. Wala kasi. Anyway, so yeah. Talking about daga, tol. May nakita akong isang video sa Japan. 'Di ba, yung daga kahit saan yan sa buong mundo eh. So, since may daga naman sa Japan din, para lang mapunta tayo sa Japan.
Pero wala nang kinalaman to sa daga. May nakita akong video sa Japan. Pukinang ina. Grabe yung ano nila, problema nila. Wala nang bata daw sa Japan. Bata. Halos wala na. Ano na sila, puro ayaw na mag-anak ng iba. Maliit na yung population sa mga Bata, oo. generation na bago. So, natatakot silang yung halos matatanda na lang ang mga nasa Japan daw ngayon. Paano nila kinokontrol? Siguro nag-start yan sa family planning, birth control, tapos hanggang ayaw na nila. Economic reasons din siguro. Ha? Economic reasons, kung ano mahal yung cost of living. Japan nga Oo. isa sa pinakamayamang bansa. Pinakamayaman sila, pero ibig sabihin nun, mura yung bilhin sa kanila. Oo nga. Pinakamayaman sila, pero it doesn't mean na yung cost of living nila mura. Inulit mo. Pero mas Para yung credit sa kanya. para mas maganda lang Kasi yung yung mga, may friends ako na kinukwento Daga? na sobrang mahal, sobrang yaman mo na kung meron kang sariling bahay. Sa Mostly Japan. na makikilala mo nung naka-apartment. Pero actually, direct, medyo i-contradict kita dyan. Kasi may nakikita akong mga vloggers ng Japan, nakakabili sila ng mga bahay sa Japan. Mga nire-renovate na lang nila. Pero, I think mali ako, tama ka. Kaya sila nakakabili kasi, ano siya, may mga places doon na inaabandon na lang yung bahay. Kasi ang mahal daw i-keep. Ang mahal yung ganito, ganyan. So, parang nabibili nila. Tas, alam ko may video nun na parang binavlog niya pa day one ng renovation ko nung Pinoy yan. Hindi. Okay. Ano siya, Amerikano yata siya. Pero bumibili siya ng property sa Japan. Ganon, tapos nire-renovate niya, ganon. Pero parang ang rare ng may malaki kang bahay sa Japan, ano? Parang majority... Same lang, sizes. Same sizes. Isang reason kasi doon, dahil nga Japan siya, marami siyang fault line. So, Sa bagay. napaka-normal sa kanila magkaroon ng lindol. Kaya hindi sila magtatayo ng malaking bahay. Tapos daily daw may lindol. Hindi daw nawawalan lindol sa Japan. Oo, pwede nga sabihin every second meron eh. Tong Narinig ko yun hindi sa Hawaii, nakakahilo Pero dun. hindi naman laging malakas. Hindi laging malakas, pero laging meron. Kumbaga yung seismograph nila laging non-stop. Laging Oh, ganun. maalog-alog. Yung Hawaii kasi ganun eh. Hindi kaya dahil kung laging umaalog, kaya doon Nila tinigil malakas yung ang ano. Japanese category. Pwede din. Di ba? Mga Jav, no? Oo. Tapos baka sabay-sabay nag-shoot lahat. Pwede rin. Di ba? Ang galing, di ba? So anyway, hindi, yun lang inisip ko. Parang napaka, nung idea na, puta, wala ng bata. Yun ang pinoproblema mo, bata. Kasi parang sobrang in-instill nila sa utak ng mga tao yung family planning and how it affects yung economic whatever. Birth control. Siguro, na-instill sa utak ng mga tao na, puta, ayoko na maganak. Ang hirap pala ng buhay. Ganyan. Ganun. Tapos mahaba rin kasi yung life expectancy nila eh. 'Di ba ang Japan ang isa sa pinakamahabang kasi dahil sa mga kinakain din nila. Lakad sila ng lakad. So parang the last time na nag-check ako ng yung mga rate ng ganyan nung nag-aaral pa ako, parang ang life expectancy nila umaabot ng 70 to 80 years old. dito din naman sa Pilipinas, ah. Hindi lahat. Hira yun. Pero lahat. kung nandun ka sa lugar ni Wangod, Lola ko parang 83 Eh si Wangod yata, eh. wala naman na siyang katunggali doon, siya lang eh. So, Hindi, I mean, yun yung average nila. Sa Oo. Pilipinas, hindi yun yung... Meron tayo, pero hindi yun yung average natin. oo. Kung kukomputin mo. Mag-pull up ka ng kalkyo. yung cellphone ko. Bihira yung maabot ng mga 80 plus. Pero aabot ako mga 97, feeling ko. ikaw, anong edad mo yung parang feeling mo, okay na ako dito. Pwede na akong ano. 97. 97. Ako Ikaw, 98. Kailangan ko Oo, mawit. 90. 90. 90. Feeling ko, alam mo yun, nakita mo na yung mga anak mo o yung apo mo. Parang that's part of the generation na kailangan mo ma-achieve. Ikaw, bakit Okay next na year kagad? Bago. Pero yun nga, syempre tayo na, as much as possible, gusto mo, di ba? Mag-anak. Pero, talking about, ha? Ay, di. Edad, ano ba? yung edad. Edad pala. No, Matching nasa, edad. sorry. Mag-anak? Mhm. Sorry.
Naantok na din ako. Ha? Tinatapik ako ni Chris Delano para ipakita sa akin lumalabas ako sa frame. Pero dahil ako to, badass ako. Hindi ako papasok sa framing. Sige, papasok tayo. So, yun nga. As much as possible, syempre, gusto mo ring... Humaba ang buhay mo. Oo naman. Pero parang ang hirap na umabot ka sa edad na hindi, kahit sarili mong pet, di mo na mahugasan. Pero hindi may mga 100 plus na puta malalakas pa rin si Wangod. Putang ina, buntok Oo. pa rin inaakyat nun eh. Ano yan lifestyle talaga yan Healthy foods. Ano yan? Lifestyle, Healthy environment, foods. Oo, food. ganun. Tsaka may nakita pa ako sa tol. Alam mo yung rare case na hindi siya namamatay, immortal siya. Kinangina, tas ayaw niya na. Kasi ilang henerasyon na yung... Naputan niya. Oo. Ano pala Totoo basta? ba yan? Nakalimutan ko yung title. Pero babae siya. Tapos Movie? ang dami niya nang naging... nakasave sa sa Si Wonder Woman Facebook ko, hindi. Alam mo, minsan pag nakikita kang reels na maganda, ay, papanoorin ko ito mamaya. Pero Oo. save mo lang. Oo. Ang dami-dami mo ng ganun. Sinisend mo sa messenger Sa mo. cellphone ko nga, may mga recipe pa dyan na naka-screenshot na hindi ko naman ginagawa. Parang dadagdag na naman ng recipe sa screenshot ko na hindi ko naman gagawin at hindi ko rin naman panonoorin. Mga ganun. So anyway, ang nangyari sa kanya, nakailang relationship na siya. Tapos yung iba, namamatay na. Tapos siya ganun pa rin. Nagkaanak siya. Yung anak niya mas matanda na sa kanya. So ang ginagawa niya, to avoid chaos sa mga taong mahal niya, lumalayo siya. Gi-start siya new life, nag-a-adapt siya sa change. Tapos may nakilala siyang boyfriend na pinakilala siya dun sa tatay. Putang ina, kamukha, sabi niya, nagulat yung tatay. Sorry, ganyan. Akala ko ikaw si she's my mom, sabi. Pero ang totoo siya yun. Yung tatay ng boyfriend niya ngayon, putang ina pare, Ex niya. ex niya na iniwanan niya. Dahil, Ay, parang alam ko yung Oo nga sinasabi mo. Mga Reddit story yan eh. ewan ko, Hindi siya Reddit movie to story. eh. Movie yun. Movie to eh. Oo, alam ko yun. Hindi ako tumatambay sa Reddit para sa story. Ikaw ba tumatambay ka doon? Hindi. Pero ano siya, ayun lang yung term. Yung parang Okay. mga Parang sa Tagalog, Wattpad stories. Oo, ganun. parang ganun. Mhm. Pero hindi parang di ba ganun din yung kay Wonder Woman? Hindi ko alam. Kasi di ba immortal siya. Wala akong bilib sa babae na ang bra may star. May star ba yun? Yung cartoon version. O si Darna yun. Si Darna Si Darna ata pala yun. May star. Ang kulit din ng Pilipinas, speaking of mga superheroes, kung may Spider-Man, may Gagamboy. Kung may Wonder Woman, may Darna. Captain Barbell, ano ba? Captain America. Captain America. Captain America. Sino pa ba mga Pinoy superhero natin? Super Ingo. Plastic Man. Plastic Man. Meron tayong Fantastic Four. Fantastic Four yun. Fantastic Four. Si Elastic, Si Diba? Mr. Fantastic. yung... Si Super B. Sino yun? Sino yun? Si Rufa May, Super B. Super Buba. Oo. Yung tatanga-tanga malaki. Si ano? Oo. Volta. Si Volta. Sino yung Volta? Si Ai. Si The Flash. Parang ganun. Oo, ganun yung para, concept, oo. Hindi. The Flash ba yan? Yung kuryente? Oo. Di ba si Flash mabilis lang? Hindi naman siya kuryente? Kaya siya Parang may kuryente may, kasi speed of light. Oo. Sa kuryente Hindi pa kasi rin. ako Marvel. Meron ba tayong superhero na talagang Pinoy na superhero? Yung talagang wala Pedro siyang... Penduko. Chris Pedro Delano. Penduko. No? Pedro Penduko. Panday. Panday. Atin si Panday. Yung Panday parang yun, concept di ba? ito eh. Hindi sila pero- makakahugot. Ha? Yung espada. Thor. concept ni Thor. Parang Yeah. concept ni Thor. Meron tayong mga superhero dati sa Magic Temple. Super Ingo. Yan, Super Ingo. Magic Temple tsaka Magic Kingdom. Yung mga... Yung crocodile. Sino yung crocodile? Lolong yun. Oh, eh. si Paano Lolo. naging superhero yung buhaya? Hero yun. King ina ka. Ay, hindi ba superhero yun? Hindi, nakuha Lolong Ah. buhaya yun. Lolong, ano siya? Recorded na pinakamalaking buhaya in captivity. Oo. Tapos ginawa na. Isipin mo yung Pilipino Specifically yung GMA7. King ina Ano? may nahuling malaking buhaya. Buhaya. Ginawa ng teleserye. Aha. Galing. Di ba? Gusto ko yung Tapos si Victor Magtanggol. Yung parang Thor. Thor. Oo. Oo. yung isa pa yung magkabila. Pasok, guys. Yung magkabilaan yung muka. Tapos yung naghahatakan sila dun sa footbridge sa EDSA. Karamiya. Oo, yung parang gusto nang umalis nung nandito sa likod. Paano siya alis? Yun nga, naghahatakan nga silang dalawa eh. Parang yung isip ng isa papunta doon, ay papunta dyan, tapos yung isa pinipigilan ng isip niya papunta dito. Ganon. Nakita niyo yung
yung ganong situation, yung dalawa yung ulo, Oo. magkapatid sila. Ay, oo. Ito yung nakaraan. Hindi, yun nga, magkapatid. Edward, ano? Tapos ang malupit doon, yung isa, bading. Tapos siya straight. Ito ba? Yung isa bading, May isa ganun, straight. may ganun. Tapos yung puwet nila isa lang. Tapos may boyfriend yung bading. Ang hirap noon, boy. Gagi. Hindi, Hindi ko meron. alam kung meme lang siya, pero... May nakita akong ganun, babae. Tapos yung isang babae lang yung may partner. Isa ulo nila. Tapos may partner yung isa. Tangina, threesome kagad yun. Matik. No choice. Hindi mo naman pwedeng sabihin, pikit ka lang ha. Aapot siya ko. Lalo lang dito. Sinasama yung ulo mo, gwagan, ano? Hindi, pero meron. Siyempre, yung kamay nun. Paano? Meron. Ang tanong kung iisa lang din sila ng pakiramdam. Ay. Feeling ko. Paano yung baka- araw? Sige. Halimbawa. Hindi para sa'yo to ha. Para... Tiisin mo yung pakaramdam para to sa... Oo. Isa lang kayo ng puwet. Tapos bading pa yung isa, no? Tapos may boyfriend. Tapos hiraman kayo ng puwet. Kasi isa lang puwet niya. Ay, natatay ako. Hindi pa ako natatay. Gago, wild nun, no? I mean, not to make fun of Yung may kung ganun, mga may no? ganun. Pero kasi mostly na nakikita kong ganun, ino-operahan na agad eh. Oo. Or Merong case na maagang... pwede. Merong case na Meron hindi ito pwede. May- sa nakaraan lang. May Pinoy. true story na ganyan. Si Edward, nakalimutan ko yung foreigner yun eh, Germany yata. Basta matanda, namatay na yun, pero tumanda siyang ganun. Dalawa siya, kambal niya, yung isang ulo maliit. Problema, laging bumubulong na raw sa Nagsasalita. kanya. Oo. Oo, nakita ko Tapos yan. nakangiti lang. Nakangiti. Hindi siya ulo eh. Mukha lang. May mukha Oo, siya may dito. mukha sa likod. Tapos, nagpakamatay yun, tol. Oo nga. Kasi hindi niya na kinakaya. Tuwing gabi daw, bumubulong mag-isa yun sa tenga niya. May mata, ganon. Mukha. Mukha. May mukha sa likod. Okay. Hindi niya na kinaya. Nag-suicide daw siya kasi every night, kung ano-ano raw binubulong sa kanya, gabi lang bumubulong. Kinikilabutan. As in, tuwing gabi lang siya yung hoodie ko nagsasalita? kinikilabutan yung hoodie ko from Crown Manila. So, isang mukha lang talaga yung extra. Ano siya, supposedly kambal daw sila dapat. Hindi na buo yung isa. Hindi na buo. So mukha lang siya pero may sariling function yung mukha. Ganun. Wala nga eh. Chinek nila, patay siya. Pero, kaya nawiwirdohan sila, bakit bumubulong? Hindi kaya baka nasa isip na lang din niya yun since may ganun Tangina, siya. Pero Tapos ano eh, may bumubulong picture eh. Search mo kaya, Edward Two-Face. Edward Two-Face. Ano siya eh. Medyo babalo pa nga itsura nun eh. Oo. Nakaganyan. Tsaka ano eh, basta nakakatakot. Tapos nakangiti nga daw lagi yun. Weird, no? Yung, yung mukha sa likod. Nakita mo na? Photo lang yan eh. Kasi iba ang Siamese twins eh, di ba? Ang Siamese twins, explain mo nga yung Siamese. Conjoined, Siamese. Alam, Ito. yan. Ang pangalan? Para search din ng mga kada natin. Edward Mordakes. Search nyo mga kada, The Curious Case of Edward Mordakes Demon Face. Demon Face. Lapit ka sa camera, Maricar. Pakita mo. Hindi, wag na. Baka mag-blur Hindi, tayo. ipakita mo. Yun nga. Kakatakot. Ano ba hindi mo alam difference nun? May Siamese, may conjoined, may... May Jabom twins. Kala niyo ba yun? Ina yung sa Rejoice yun, di ba? Jabom Yung twins. sa MTV ba dati yun? O, Paano to natutulog? Side view lang, Kapatid no? ka twins. And tunay na tao. sure ako yan. nakapikit yan, Maricar. Hindi. Kasi pagka nahiga siya ng ganun, madadaganan to eh. Baka nga gusto niyang ganun eh. Baka gusto niya ganun. Kasi ano nga eh, lagi nagsasalita nga daw sa ano Pero yun. pare, yung mga ganyang cases, minsan na-ooperahan yan eh. Unless, may ano yan eh, may situational yung pag-opera. Kung isa lang yung brain nila, o isa lang yung heart nila. Pero kung yung mga lungs and kidney lang yung mga problema, nagagawan siya ng paraan. Pero kung yung heart nila isa lang, Hindi crucial na, siya eh. Tsaka yung pinakamahirap na nakita kong case ng ganyan, yung magkadikit yung ulo. Tas Isang brain lang buhay sila parehas. Brain na lang sila. Kinang ina, grabe nakakaawa, no? Isa lang yung brain, isa lang brain nila. Ha? Meron, Isang brain. itong nakaraan nga, Pinoy yun eh. Tapos hindi ko alam kung basta parang Arabic country siya inoperahan eh. Pero Nangyari? parang dito lang. Successful naman. Dalawang katawan, dalawang ulo. Oh, Kasi napaghiwalay sila. Napaghiwalay Siamese sila. twins nga yun. Oo. Hindi, sorry ah. Mga kada, pasensya na kayo. Hindi kasi namin alam ang difference ng Siamese, conjoined, tsaka
May isa pa eh. Nakalimutan ko yung isa eh. Ay, Hindi yung Jaboom. Hindi yung Jaboom. Hindi yung Jaboom. Edward Mordex. Katakot. Anyway, Pero pagtangin na ang hirap nga nun, no? Kung talagang wala, kunwari, sabihin na natin, yun nga, hindi ka fortunate enough para magpa-opera kayong magkapatid, yung twins. Even fortunate kay kung hindi talaga pwede. Oo. Hindi, pero kunwari, kaya yun yung mabuhay. Yun. O yun. Tangina. may question ako. For example, ikaw yung nasa ganong case, meron kang kakambal. Oo. Saan Mas mo bading yung isa. Ngayon, bibigyan ka ng choice. Willing ka bang mag-risk na ipa-opera pero isa sa inyo mamamatay? Yun, kasi ganun yung willing ka bang pa-opera na mag-take ng risk na mapaghiwalay kayo pero may chance na mamatay yung isa? Willing ka bang i-take yung risk? Willing ako kung siya yung, mamatay. Hindi nyo nga alam eh. Ang tangan ng sagot nito. Ang Oo puta. nga. Hindi nyo nga alam sino mamamatay eh. Pero kung kaya niyong mabuhay parehas, okay. Hindi okay. nga eh. May risk nga. Malaki yung chance. Kasi halimbawa, isa lang yung brain nyo. Hmm. So, para maging normal lang isa sa inyo, sa Sacrifice kanya isa. lang, oo. Oo, ganun. Kaya mo? Pero, Kung either way mamamatay kayo, di gawin yun Hindi, for kasi- example, may chance kayo, mabubuhay kayo kung hindi kayo magpa-opera, mabubuhay kayo ng Halimbawa, Buhay lang kayo. normal na buhay. Wala nang choice yun. may improve quality of life kasi pinag-uusapan. Oo. May chance ka Pero kasi kung nasanay ka na ng bata pa lang, ganun na kayo, ayoko nang may mamatay sa atin. Hayaan na natin to. Paano? Pero ang mga disadvantage nun, hindi kayo makapag-helmet. Hindi, marami kayong hindi pwedeng magawa. Oo naman. Wala nakakatawa dun. Marami kayong pwedeng... Pero kunwari ngayon, bading ngayon twin mo eh. Ba't gusto mo yung hiraman ng butas ang Kaya puwet? na talaga, no, nakadwell si Chris Delano sa bading, sa butas ng puwet. Sinabi ko lang siya kanina, hindi niya na nakalimutan. No? Kasi imagine ko si Tiny, tapos wala siyang choice. Kailangan sumaba ng kapatid niya. Gumaganda yung ulo. Well, Tapos sumasagi mo. gano'n ka lang. Tapos na ba kayo? Gano'n ka lang. Lapit na ba yan? Sampal-sampal. May exam pa ako bukas. Life choices. Pero wala, I mean, kung yun yung mga bagay na hindi ko maintindihan. Sabi nila, binigay ng Diyos yan sa inyo. Oo naman. Pero, why? I mean, di ba? Yung mga ganung... Feeling ko, wag na siyang questionin. Hindi ko kine-question. Kine-question ko yung wala akong kine-question. Oo. Hayaan nyo na ako. Oo. Hindi, ang point ko, wag nila sabihin na binigay ng Diyos ng Panginoon tama. sa inyo. Wag nyo na sabihin yun. Pero, di ba, it's just that genetic siya eh. Abnormalities. Di ba nakita naman natin kung paano naghihiwalay yung mga ganun-ganun. Oo. Siguro may nangyaring. Oo. Hindi kaya, di ba may term, ang babae daw hinugot sa tadyang. Oh. Hindi kaya si Adam and Eve, isang Ay, hindi. Yung napanood natin. Di ba Ano si napanood? Adam and Eve? Oh. Yun sila yung pinakaunang tao sa mundo. Hindi ka sure. Biblically. Ayun nga. Pero, meron pa palang isang naging jowa si Adan. Si Lilith. Ay, sa documentary. Oo. Ano yun? Hindi ko na narinig yun. Oh, yun nga. Ang alam Doon ko lang din yung namin narinig. Hindi, Pero kasi yung feeling siya. documentary, ang may babae doon na lagi nag-i-email sa kanya na ang true story daw ng Bible. Nag-email nung panahon ni Eva Eva at Adan? Hindi. Hindi. May documentary sa Netflix. Okay. Nakalimutan ko yung title. Basta siya nanonood doon, di ako fully focused eh. Pero sa pagkakaalala ko, may isang babae, modern times, ni-email niya yung lalaki. Tapos parang, Ang pangalan niya sa email, Lilith Chururut, gmail.com. tapos parang sinasabi niya sa lalaki, Basta parang ganon. sinasabi niya sa lalaki, in the Bible, Adam and Eve. Pero yung real shit daw, may Lilith pa. Oo. Parang ganun. Pero parang villain, siya. Ngayon ko na narinig yung ganyan. Well, I think I have to do more research about that kasi I don't wanna give any Lang yung Comments. documentary lang yun. comments about yung mga ganong sitwasyon, especially sobrang religious kong guy. Pero yung nagsabi nun, fucked up in the mind din kasi scammer pala. Ay, No. kaya.
Manood na lang siya ng Going Bulilit. Tsaka Jabong Twins. Jabom Twins ang puta. Tangina. Actually, mga kada kaya kami nakaganito ngayon. Bukod sa malamig dito sa pwesto namin. Tangina yung panahon kasi. Oo. Hindi namin to pinag-usapan. Puta, pagdating namin dito, lahat kami naka-hoodie. Tsaka nakakamiss kaya mag-hoodie. Kasi nung mga nakaraan, sobrang init, diba? Hindi, tsaka magde-December Ba't kaya na. ganun, no? Napansin ko lang. Kasi ito, halimbawa, ikaw lang nakapansin yan. Oo, ako lang. Hmm. Kasi nagdadrive kami nito. Tapos sabi niya, ano ba yan? Ayaw tumigil ng ulan. Pero nung panahong sobrang init, sasabihin niya, ba't sobrang init, di man lang umulan? Gusto Yung kong parang- umulan, pero ano lang, hindi yung bagyo. Yung parang sometimes, na kung ano yung hiniling mo na sana umulan, tapos nung binigay na sa'yo, sana umaraw naman. Kaya alam mo, pagka ako meron akong gustong bagay, laging kabaliktaran. Ha? Kapag may mga minsan may ina-attract ako, gusto ko kabaliktaran. Kasi yung kabaliktaran nun yung pupunta sa'yo. So gusto Seryoso mo ginagawa ako, mo pero yun? ang gusto mo talaga bading. Minsan may time. Ano ba? Hindi ka matigil sa bading. Bading ba to? Hindi ko sure. Pero simula nagkakilala kami niya noong 2012, sure naman akong bading. Hindi, I mean, baka may factor na naging straight na siya. Oh, ito straight na siya. Tangina, iba na si Chris pare. ngayon. Pero hindi pa rin mawala yung Hindi, ano. yung trauma ng tito, magre-relapse siya every time. Di ba? Deep inside. Totoo. Mm-mm. Tangina, nakakatamad tong episode. At tigilan na natin to. Ayaw na namin kayong kausap. Tangina, kasing sipon to. Tinan mo. Di ba parang... Pag mga gandong mga rainy season, meron ba kayong mga bisyo o ginagawa sa bahay na, alam mo yun? Marijuana talaga. Ang ino mo. Bleep! Bleep pa. Naggago eh. Cuddle weather, ganun. Ako sa trip ko lang talaga kumain, mag-cellphone, nakahiga Hindi, sa iba kasi ang pag tag-ulan. Nakakatamad kumilos. Pero ako Tsaka na-enjoy ko sarap ganito kumain. Oo, ako din. Sarap lang kumain ng kumain. Tapos kain, tulog, nood TV, cellphone, tulog, gising, kain, tulog. Alam mo yung ganong cycle. Dulog, ganun. Ano to? Ano? Ha? Ano? Hindi ko narinig. Sorry. Oo, Seryoso, hindi ko ko rin narinig. Hindi kasi next week kasi sabihin niya kain, tulog, lulog. Tapos biglang, Alulo. Puta yun. Akala ko luluhod. Ay. Luluhod? Hindi, kala ko Bakit sabi luluhod, niya Maricar? luluhod. Putang ina. Hayaan sa inyo? niya na. Hayaan niya na. Kanina kumain kami ni Direk ng sopas. Gawa ng tiyahin Ni ate, niya. oh. Oo. Pagtingin ko, may mga spaghetti Noodles. pasta na noodles. Sabi ko sa kanya, tayo na airmat ko ganyan eh. Kapag ka nag-spaghetti kami kahapon, may matitirang pasta. Sure yun, may sopas kami bukas. Palagi yun, mula pagkabata. Hindi, ako. first time ko nga nakatikim ng sopas na may macaroni tapos pasta. Wala namang pinagkaiba yun, parehas lang naman lasa nun. Oo, pero yun nga. Magkakatala yung ganun kung magkakaiba siya ng brand. Oo, sa bagay. Pwede rin. Kasi magkakaiba siya ng quality tapos same lang sila sabay mo Anong sila ilulog sa favorite tubig. brand mo na pasta? Letter B yun bar something. Nakalimutan ko. Familiar lang sa akin yung lagayan. Pwede ko lang yung pangalan. Ikaw? Brucicelli. Brand ba tinatanong mo? Brand ba o kind ng pasta? Brand. Brand ba talaga yung sinabi mo? Hindi, kind. Ano pangalan? Brucicelli. Parang singer yun Hindi ba singer yun? Pavarotti yung sinasabi. Pavarotti ba yun? Parang Mateo Guticelli na yung artista na yun. Hindi ba doon mamunta yun? Tayo na may trust issues kayo sa akin. Ano tanong? With the chili. Pero may mga brand ng pasta na actually yung sopas yun doon yung pinakamabilis kainin eh. Sopas. Kasi so fast. Pero may mas mabilis doon eh. Ano? Pasta. Speaking of pasta, congratulations kay Kuya Drew. Naglabas siya ng bagong kanta, ang title Pasta. So, narinig ko doon yung nostalgic Andrew E. vibes. Actually, invited ako doon ng birthday niya sa G-side nung nakaraan. Tapos, launching nung kanta niyang bago. Hindi ako nakapunta kasi grabe yung ulan. Gusto ko lumabas na para sumabay na yung loha ko pero hindi halata.
Pero yun nga, hindi ako nakapunta. Pero congratulations and belated happy birthday, Kuya Drew. Yeah. So speaking of pasta, tol. Like, ano na yun? Ha? Ano yung mga kanina natin pinag-uusapan? Dala sa pasta pa ako eh. Sige. So, Ano paborito niyong pasta? Fettuccine. No. The food itself. Yung dish. Ay, ako, bolognese ako. Okay. Bolognese. Yung may celery pa na, napakasarap. Ikaw. Ano ba yung order ko? Ano din, pesto? Oo, pesto. Ikaw. Ako yung carbonara na fettuccine yung pasta. Ako, Carbogetti by Austrias. Oo, talaga naman. Totoo. Yung Carbogetti Carbogetti. by Austrias, kung hindi ka makapag-decide kung gusto mo ng carbonara ba talaga o spaghetti. Oo. Why not both? May Carbogetti by Austrias. Sana diretso mo na lang. Hi, Mike. Magbe-birthday na nga pala si Direk. Oo Ilang nga. ano yun, hindi ko pala titikman yan. Palagi ko narinig sa Ano Seryoso ba? hindi mo pa natikman? Carbogetti. Lagi ano? Carbogetti Hindi ako by na-invite Austrias. Got you. Hindi pa ako na-invite dahil pag merong ganun eh. Ito Medyo na, wrong sa timing birthday ako mo, eh. sa birthday mo, Rek. Nako, napakasarap ko pa naman kumain ng mga ganyan. Tignan natin, matitikman natin soon. Siya ang masarap habang kumakain. Pero alam niyo, masarap din yung lasagna. Oo naman. Ay, oo. Gusto ko din yung lasagna niya talaga. Alam niyo ba, tol, nung bata ako, sorry mga kada, sabayan nyo na lang, pero ang random nitong araw na to kasi it must be the weather. Ayun, nung bata ako, unang-una ako nakatikim ng lasagna sa Greenwich lang. Lahat naman Parang yata. Hindi. normal naman yun. Oo, pero kasi tol, syempre may mga restaurant na dati, may mga Italian, may mga... Pero ako, na-introduce sa akin yung lasagna, Greenwich. Akala ko nga, product nilang sila talaga naka-ano nun. Oo, ako same din eh. Oo, Greenwich Greenwich. lang. Ganun din yung Din ako experience eh. ko eh. Sa Greenwich din, yun din yung pinaka... Tangina, hindi pala ako forme, special ulit. mga kada. Kaya sabi ko parang Akala ko normal yun eh. special ako. Pero masarap talaga yung lasagna ng Greenwich. Tsaka ang alam Hindi ko na Greenwich yung- siya maalala ngayon. I mean, hindi pa ako ulit nakatikim. Gusto ko matry kumain ulit sa Tropical Hut. Ayan ang lagi ko literal nakakain. bata pa ako nung nakakain. Mushroom burger ng Tropical Hut. The best. Ang pinakagusto ko sa Tropical Hut, tol, yung Chicken. burger nila na may pinya, Aloha Burger. Pero ang mahal ng burger nila, no? Parang 200 something. Mura, plus. tol. Mura. Kung compare mo sa ibang fast food. Tapos Yeah. yung chicken nila doon, spring fried, tol. Alam mo yung parang, ano siya, wala siyang breadings. Talagang spring Fried fried. lang. Ang sarap. Deep fried na slow cook. Maraming. Baka ano, yung in-steam muna tapos saka frinay. I Pwede don't ba know. sa chicken yun? Parang, Pero kasi pagka sinabi mong spring Pwede. fried na luto, parang maxes siya eh. Ayun nga, steam muna tapos saka meron kasi hindi fry. ko alam. Ano yun? Meron kasing local dito sa amin yun eh. Para siyang imitation ng Max's. Madadaanan ba natin mamaya? Silend mo sa akin yun eh. Actually, katabi ng pupunta natin. Silend mo sa akin yun eh, yung video na yun. Kami ang last row media, ako si Tiny. ano ba pang pagkain natin na mamaya? Ano Sa- yung pupuntahan natin? Mr. B. Huwag ka mag-promote, di nila tayo Mr. binayaran. Bergie. Mr. Bird, di pa tapos eh. Mr. Bergie ang kakain. Ano yung iniisip mo? Kala ko ba Omad ka na rin? Omad ako sometimes. Pero dahil kasama ko yung kapwa ko nag-omad, medyo kalimutan na muna natin. Parang ganun. Hindi, sinabi ko kay Direk kasi yan, nakaraan. Direk, kahit 2 weeks lang. Kung mag-rice, kung mag-omad ka. Sige daw. Tapos sabi ko, pero may shoot tayo. Wag muna. Huwag muna. Wala. Pero alam nyo ba, yung pag-oomad, hindi siya kasing effective ng calorie deficit na kahit sabi mong omad ka pero yung kain mo dun sa 1 meal na yun sa araw. Effective din siya, Besh. Kung iisipin, kung pasok ka pa rin sa kaldef mo. Pero kasi kung putang ina mag-oomad ka nga, pero yung kain mo naman, nalampasan mo rin yung Oo nga, wala calorie. sense. O walang 10,000 sense. calories. Yeah. Pero, Parang overlapping yung idea. pero mas suffering or parang mas mahirap na mag-omad kung pwede ka naman kumain ng 3 times a day basta pasok ka pa rin sa calorie Kaldef. deficit. Oh, yeah. Diba? Totoo. Ito din. Depende talaga yan sa tao kung ano kakainin nila. Totoo. Oo. Totoo. Yeah. Tsaka depende sa requirements niya. Tsaka kaya nga may mga companies na alam mo yung calculated na yung mga kinakain. Kagaya ng Lean Prep. Shoutout pala sa Lean Prep. Yung mga calculated na yung pinadalan kasi nila ako ng mga pagkain ng calculated na yung calories hindi nila. ako against dun sa mga ganyan. Pero hindi ko talaga Ano? Wala kasi talaga sobrang lasa Nope. na Doon ka nagkakamali. Oo. Yung Lean Prep pare, ang dami ko natikman na ganun. Sabi ko, pwede palang mag-diet ng hindi boring.
Pare, ang sarap ng mga pagkain na pinadala sa akin. Kasi dati, may mga ganyan-ganyan din kami na pinapadala. Baka kumain ka sa ospital. Hindi. Ano talaga siya? Brown rice siya, Pang tapos ano. yung mga chicken teriyaki. Ano siya, hindi siya tinipid. Lasa-wise, masarap. Pero calculated. Yun eh. Calculated. Saka naniniwala ako, kaya pa rin pasarapin yung ganun. Kunwari, garlic sauce. Imbis na mayonnaise, palitan mo ng yogurt. Ang Pwede, sarap pa rin kaya. yun, di ba? Kaya naniniwala ako doon. Naniniwala ako na pwede kang kumain ng baga healthy food ng hindi boring. Talagang choice ko lang na hindi. Maglagay ka ng mga cartoons habang kumakain para hindi siya boring. O, lagyan mo flowers. Manood ka ng kada kwento habang kumakain ka. Totoo. Tol, kahit yung mga kada natin, tanungin mo. Kayo, huwag kayo magsisinungaling. Ikaw yung nakasombrerong blue. Di ba? Habang kumakain ka, kahit ang ulam mo, sardinas, itlog lang, king ina, sarap na sarap ka pag pinapanood mo kami. Mali ah. Yummy. Sarap na sarap ka kumain habang pinapanood mo kami. Di ba? Tsaka kayong lahat, nag-subscribe kayo. Di ba kayo nagsusubscribe? Ayun o. Ayan, yung naka-orange. Sino yun? Ikaw. Tsaka syempre, kung start na ng season 3, gusto mo mapanood na maaga yung mga episodes na early, ano ba tawag doon? Early access. Bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mo mapanood ng early access, nandyan yan. Makikita nyo na lang kung paano magpa-member. Nandiyan lang sa GC namin, Yeah. Facebook group. Bahala na kayo Anyway, mag-research. tsaka kung ayaw nyo naman kaming panoorin, gusto nyo lang kami mag-drive, nasa Spotify kami. Yeah, all you have to do is just to subscribe din sa Spotify. Follow din sa Spotify channel natin. Yes. Para talagang ganap na ganap yung greatness. Oh, yes. Ayun. Ang sinasabi ko. Kasi titignan nyo yung machine natin. Maganda yung machine natin. Select mo lang. Tinitignan ko lang yung level. Tinitignan ko lang yung level. Hindi yung minutes yung ano lang. Yung level. Kung shiny ba. Alam nyo, mga kada, kung bakit ko sinicheck siya. Kasi, Hindi kayo ang tagal namin hindi ginamit to. Diba? Hindi namin siya ginamit ng matagal. So, i-make sure namin na maganda lahat, including tong Maono na binigay sa amin ng Maono Philippines. Yes. You can check them out sa kanilang Orange app, sa page nila. Napakaganda nitong mic na to. Pwede siyang wireless at pwede rin siyang through XLR. Diba? Tignan nyo. Inamin ko na di ko pala kaya mag-isa at solo. Oslo. Oslo pala. Sulo. Diba, ang ganda ng quality nitong mic na to. Totoo naman. Pero wait lang parang naisip ko lang kanina, sabi niyo Oslo, Norway. Yeah. Hindi ba siya sa Poland? No, Poland is another country. Oo nga, pero yung Pero Oslo. they are same Europe. Sigurado ako kasi ang capital ng Norway is Oslo. So yung Huwag mong papel, questionin yung taong taga doon. Sorry. so yung papel nagmula sa Oslo paper. Totoo yun. Totoo ba? I don't know. Kasi meron Maybe. tayo, di ba, yung bond paper natin, kokomban. Kokompan. So, speaking of that, ano yung mga bata ka, no? Kokomban. Kokomban. Ano pa? Bang paper. Jampol. Possible yun eh. Bang paper. Bang paper. Ano possible? Yung sa Oslo paper, pwede mangyaring ganun. Pero isa sigurado, Manila paper, dito galing sa Manila yun. Sure yun, sure yun. Oo. Yung dilon na Pero malaki. yung Oslo, speaking, kasi nung pagpunta mo ron, mapapansin mo talaga sobrang daming puno. So siguro isang factor yun para maniwala ka na Oslo Ibig kong paper. sabihin, punong-puno na. Pero parang ang galing, no? Galing sa puno ang papel. Yes. Pero ang papel, kulay puti. So, paano siya naging puti? Tol, ano ka ba? yan? Hindi ka ba nakanood ng mga kung paano siya ginagawa dati? Hindi, yung Pinapanood niya kasi how it's made, mga how ganyan. to make KitKat, how to make Ano kasi, Tol? Ang Ako? Oo. ang sheet of paper, Tol, ginagawa yan sa isang, di ba, yung kahoy. Oh, yung manipis. Magaganon sila na sobrang nipis na papel. Sobrang nipis na papel. Tapos, Ay, nakakahoy. magkakaroon sila ng parang pressing na tinatawag. Oh. May mga ganun pa. Iba-ibang process yan eh. Depende sa papel. Merong i-grind nila yon hanggang aabot sila sa makakakuha sila ng pulp. Yung basta magiging pulp siya, Yung tapos pulp parang tubig? may hulmahan. Alam mo yun, basta ganun, may mga process. Nagiging puti siya kasi may mga chemical. Chemicals. So chemical change na yung nangyayari sa kanya. Hindi ako
certain dun sa actual process, pero ganun siya. Nakapanood ako ng ganun dati. Pero ang galing ng mga tao, no, naiisip nila na, ay, gawa nga tayo ng papel out of, itong puno na to. Para paano kaya Hindi nila ako doon naisip? nabibilib. Alam mo saan ako nabibilib? Pag nakakanood ako ng reels ng mga incheck, kung paano nila nagagawa yung mga isang bagay. May porcelain pot silang ginawa, Oo. yung from scratch. Tapos ang dami nila mga kung ano sinunog, dinurog, pinaghalo-halo, kinulay, pinaarawan, binasa, pinakuluan, tapos in-extract mo. Parang ang tanong ko, okay, ang ganda. Pero tangina nyo, paano nyo nalamang ganyan yung process na gagawin? So, I believe there's some kind of ancient civilization knowledge na Pinasa-pasa. alam mo yun, na parang tingin ko alien something. Pero Paano kasi mo malalaman? pero kasi yung papel, kumbaga, alam naman natin ancient times sa bato sila nagsusulat eh. Aha. 'Di ba? Meron ngang nasa museum, ewan ko kung saan yung Bible. Parang siya, Aha. bato, parang ganun. Semi bato eh. Semi bato. Hindi siya tunay na bato. Kumbaga, 50% paper siya. Tas, rock. Hindi ko alam kung tama pa yung sinasabi ko. Pero proven fact, nasa Egypt nga, sa bato lang sila nagsusulat. ang tawag doon, mga Hieroglyphs. hieroglyphs. So ngayon, syempre, parang, tangina, ba't Tablet tawag nila doon, di ba? Stone tablet. Stone tablet. Yeah. So, ba't ba tayo nagsusulat sa bato? Gawa nga tayo ng papel. Kasi parang iniisip ko lang paano nila naisip na... Chat GPT. Pero feeling ko, ano yan, Tol? Tinry nila magtungkab ng isang papel, ay ng isang kahoy na ginawa nilang manipis. Tapos na-discover nila, ay pwedeng Kasi matinding research and development yun para gumawa Pwede sila rin kasi nila maka-explore ng isang bagay by accident. Oo. O kaya nature Halos na naman mismo, lahat eh. nature na mismo yung nag-decide o nakita lang Di ba nila. dalawa daw yan, Direk? Isang inventing things dahil sa aksidente at isang inventing things dahil sa Pangangailangan. necessity. Yeah. Di ba? I'm sure yung necessity sa pag-imbento ng papel, hindi ganun ka dati siguro by accident nila nalaman. Pwedeng gano'n. Kasi otherwise, hindi sila magsusulat sa bato. Hindi sila magpupukpok sa grabe humigop. Marikar Higop na higop. Nakita mo ba yun, Besh? Hindi ko nakita eh. Ganun, no? Pwede Pero- rin siyang maimbento ng hindi siya from puno to paper agad. Pwedeng merong middle na eksperimento. in-improve Hanggang na na-develop lang. na Lagi matawag naman na ganun. sa Para paper. mga aeroplano dati. Oo. Tapos nag-innovate. Parang ang sarap tumira nung panahon na yun, no? Kasi marami ka pang bagay na pwede Tumira maimbento. ng bato? Hindi, marami ka pang bagay na pwede maimbento. Feel mo, magugustuhan mo tumira nga Hindi, sa ibig ko ganung lang panahon. sabihin, kung ikaw yung isa sa mga taong, ay, gusto kong mag-create, marami kang maimbento ng panahon na yun kasi marami pang hindi nag-exist nung time na yun. Yeah. Pero ngayon kaya, parang wala eh. Yun Wala ka na yun yung magagawa sinasabi. eh. Ano pa kaya pwedeng ma-invento ngayon? Or ano pa kayang business pwede magawa? Halos lahat meron na, di ba? Pero hindi rin. Kasi sa Sevenfold Club, meron kaming in-innovate na product na first in the Philippines. Soon, ila-launch na namin yan sa website. Abangan nyo na lang. Isa sa mga bags na very innovative na bag na makikita mo sa... Basta. Ang haba ng setup mo pag-promote nung bag. Yun lang pala yung sinimula mo sa papel. Hindi, besh, kakaibang klaseng bag kasi. Pero Nakita ko, ikaw, nakita sige, ko naman. nakita mo, nung nakita mo siya, anong masasabi mo? Kahit papaano lang naman, kahit kakaunting lang. Pangit. Pero, hindi. Tinanong niyo ako eh. Di ba? Hindi, yung totoo lang. Pangit nga. Ako na nakita. Sa akin. Oh. Pero hindi ako ang lahat ng tao. Okay, gets. Maraming taong pwede siyang magustuhan. First in the Philippines, hintayin nyo. Ikaw, Yeah. direct. Para siyang Di ba? Pangit din. hindi. Elegant siya eh. So kasi hindi naman ako luxurious person so hindi siya para sa akin. Feeling ko elegant siya na alam mo yun, sa higher class mo siya mabebenta. Parang ganun. Feeling ko lang. Hindi, ano siya, So yung target market niya feeling ko yung may pambili. Hindi, mataas talaga kasi costing pa lang sobrang mahal na eh. Mukha nga siyang tsaka alam kong mahirap siya gawin. Talagang mahirap. Alam ko mahirap siya Problemado gawin. na nga kami. So, I think hindi siya for mass prod na nandyan naka-display. Oo. And, I would think na ano siya. One of for ones. One of ones, ganyan. Or probably made to order type of shit. tsaka Oo. piniprepare na rin namin yung magre-register kami sa intellectual property. Walang gagaya. IP. Meron. Meron. Pero yun nga, I think magiging ano siya, magiging successful naman siya. Thank you so much. Pero pangit. Siguro dahil beta pa lang yung nakita ko.
Ay, Prototype. prototype. Prototype pa So, lang ayun nakita mga ko. kada, hintayin niyo yan, ilalabas namin sa website yan. First in the Philippines, i-emphasize ko yun, kami lang ang unang gumawa nun dito. Sabi nila ha. So, paniwalaan natin. For sure, hindi kahit yung mananahe, nagulat din sa amin eh. Hindi, tsaka I'm sure bakit ganun kasi ang hirap talaga niya gawin. Mm-hmm. Kasi Yung, alam ko yung process mo ng paggawa ng mga bagay-bagay, Oo, hindi sabi madali. ko. Oo. Yun. So, Yun, yan. yun, Supportahan yun. natin yun, pero sana wag mabaho. hindi. Sa akin. Ano ba? Pero yun na yan. Speaking of innovation, Kala ko speaking of mabaho. speaking of innovation, Katabi ko. Gaganon si Direk. kung papipiliin kayo na mamimili kayo ng era, mas pipiliin niyo ba ma-experience o bumalik sa past o mauna kayo sa future? Gusto ko matry ng 70s. 70s o babag sa... Alam mo yung mga 70s? festival Bakit? nun. Peaceful. Hippie-hippie. Hippie. Ganun. Ako Tas siguro punta ka ng disco. gusto ko ng mga 50s or 60s. Alam mo yung mga American diner na luma. Yung mga naka-rollerblades. Yeah, yung mga burger joint na hindi siya vintage that time. Para sa kanila, Futuristic yun yung yan. Oo. Mhm. Di ba? Ikaw, Margana, ano? Same ako kay Tiny. Puro sa Eh, past. Kasi sa iba na lang ano ako. Ayaw kita makasama doon. Sa iba na lang ako. Sa picture na lang ako. O kaya 30s ako. Sa 30s. Tsaka Ayaw mga kita kasama naka-crop doon. top kasi yung mga tao nun eh. Yung mga, Kahit lalaki nga naka-crop top dati. Parang nagka-crop top ka naman. By default. Labas yung Krispy Kreme. Pero ngayon pa rin naman, may mga nagka-crop top na lalaki na rin. Hindi, uso na siya ngayon ulit. Umiikot-ikot lang naman ng ano eh. Oo. Diba dati, dad shoes, nauso ulit. Sorry, ano yung dad shoes? Yung mga yung loafers. Loafers. Okay. Dati tawag nila doon dad shoes. Tapos nauso yung mga Air Force na itong mga after college ko. Tapos bumalik na naman tayo sa loafers. Naalala ko nung college ko, may mga loafers dati sinusuot yung, alam mo yung mga espadrille? Spadrille. Boat shoes ba yan? Hindi. Yung ano, Para yung, siyang slip-on lang din na mukhang tanga yung, ang nipis-nipis nung ilalim. Tapos mukhang, Parang pang kung fu yung style. oo. Kumbaga sa babae, parang ayun yung doll shoes ng lalaki. Hindi. Anong brand hindi yung siya ganyan? doll shoes. Ha? Anong brand yung sample niyan? Alam ko brand yung espadrille eh. Oh. Brand ba yan? Tapos tapos minsan yung design pa niya yung parang basahan. Yung pa square-square. Checkered? Oo, parang checkered. Hindi ko alam. Basta Pero- ganun. Pero yeah, yung mga kaklase ko ng college, may mga ganun. Ano ba yan? Mga topside. Hindi Topsider. topsider, hindi siya topsider eh. Topsider rin sinasabi ko na dad shoes. dati. Topsider yung sinasabi mo. Kalimutan ko yung mga pangalan ng brand eh. Mm-mm. Pero yun nga, may mga ganong... Sperry. Asperry. Oo, nalala ko dati. Ayun, parang Hush espadrille. Hush puppies, iniiyakan ko pa yun eh. Oo, ako rin nung high school. Gusto ko ng hush puppies. Nag-hush puppies ka? O rekta ko, Hindi. bota? Nung mga panahon ng kabataan na ganyan, hindi kami nakaka-experience ng mga Hindi ako naniniwala, Parehas tayo putang ina mo. Hindi, kaya... Ang yaman-yaman mo eh. Hindi, sa totoo lang kung ano yung available na ibigay ng nanay ko yun. Usually, nag-aaral na ako ng sapatos pag malapit na mag-Christmas party. Ah, Sa bagay oo. ako rin. At saka pag mag-start yung school year, ayun, magkakaroon ako ng bagong leather shoes. Pero yung mga brands na ganun, hindi kami doon exposed sa ganun. Bumibili ako dati ng sapatos nun. Excited ako pag magpapasko kasi Christmas party. Doon lang ako nakakabili ng bagong sapatos. Ano yung Dr. Wong ba yun? Ano yun? Gago, sabon yun. Hindi, yung sapatos. Yun, Dr. Doc Martens. Oo, Hindi Dr. Wong. Yung sabon yun sa alipong. yung kulay dilaw. Acid ba yun? May sulfur yun? May sulfur soap ba yun? Pork acid. Ay, so yun. So yung mga panahon na kabataan na ganun, hindi ko magets bakit bumibili ng original ng tao na mas mahal na pwede naman yung peke na mas mura. So hindi ko pa nakikita yung value ng dati. So sanay ka lang sa mumurahin talaga palagi. Alam mo, umarte na lang ako nung nagka-edad ako. Pero dati, Kahit anong binibili sapatos. ako ng parents ko ng peke, okay lang sa akin. Alam mo yung kapatid kong bading, hanggang ngayon, ever since... Siamese twin ba yan? ano siya, dati talagang siya yung parang binibilhan lagi ni Papa ng mga magagandang sapatos, sa mga branded, ganun. Pero ayaw niya. Hanggang ngayon, hindi siya nagsusot ng branded. Mahilig siya sa ukay-ukay. Meron nga siyang sapatos ngayon, tatak jump eh. Jump? Hindi pwede pang walking yun. Hindi pwede pa okay dun. Ayaw niya na yung mga branded na ukay lang siya. Sa akin baliktad, ikaw dati, okay lang sa mga peke. Ngayon ka lang umarte. Hindi ngayon. Ibig ko sabihin, nung nagka-edad ako. Okay. Pero ngayon, wala na akong pakialam eh. Kasi ako naman dati, iniiyakan ko talaga sa airmat ko na mga gusto ko ng ganitong brand, ganyan. Pero nung medyo tumanda na ako, parang
tangina, yung ginagawa nitong mga brands na to, kaya ko rin gawin to eh. Hindi. Hanggang hindi. sa ayoko na ng mga branded. Gusto ko nga sarili kong brand eh. Kasi gets ko na yung process ng paggawa ng isang produkto. Ngayon, eh. oo. Pero kasi dati, tol, bawa gusto mo ng sapatos, binilang ka ng airpot mo, ng peke. Mm. Hindi mo naman alam kung peke uri ka Oo. ng bata ka Totoo naman. Totoo. Diba? So, kung ano yung Ibinigay. naging conscious na lang ako nung nag-college na ako. Siyempre, Kasi yung medyo may hiya na ako nararamdaman. Hindi, tsaka yung mga kaibigan mo may alam Tapos parang, May diba? kukumpara. Pero ang galing, no? Nakakatawa yung mga magulang na puta, ibibigay pa rin nila kahit, yun nga, peke. Kasi yun lang kaya nila eh. Diba? Yun lang yung kaya Ginawan nila. pa rin nila ng Oo, paraan. tol. Lalo na kung medyo marami kayong magkakapatid. Kasi kami 62 kami sa ano eh. Pero yun nga. Grabe naman yun. Pero yun nga. Parang 62. Iyak. Ilan kayo magkakapatid? sa father side, 5 kami. Sa ermat ko may kapatid akong babae, may ate ako. Tapos sa tito ko may kapatid akong Sa tito ikaw. Kaya nga, Kayo rin. kapatid ko yun. 8. Hindi, apat sa father side, tas isa sa mother side. Ako meron akong 3 sisters. Ako yung bunso. Only boy. So, 4 kami. Ito. Bunso din ako eh. So, Sarap maging bunso, no? Sarap. 3 sila, tas 5 kayo. Wow! Plus 2! Ang galing! Joint. Eto, kayo, panganay ka eh. 5. Mm. Ikaw, kayo. Bunso nga ako eh. Panganay ka? Oo, panganay. Ano bang pros and cons ng pagiging panganay? Yung pag-usapan niya. Okay. Charing. Hindi, promise, Hindi, iyak wala. ka mamaya pag share niya na yan. Hindi, ba't ako iiyak? Anong pros and cons ng pagiging panganay? Siguro Coming from a bunso kasi. depende siguro sa pagiging panganay mo. Or depende, Ano ikaw, sa pagkatao mo pagdating na siya lang sa siguro. personal experience mo. Hindi, ko eh. Tigilan mo, iiyak yan. Overprotective ako sa mga kapatid ko. Sobra. Paano? Parang kaya ko makipagsuntukan dati kahit kanino. Pagka Kahit sa binabasa nanay mga- mo? Sige nga, kahit sa Hindi nanay mo? naman. Hindi, totoo. Tatay mo. Oo. Yung mga kapatid ko, yung mga classmate nila natatakot sa akin eh. Aha. Kasi pinagsisigawan ko pagka alam kung ano. Tsaka 'di ba masyado ng pangit yung mga experience ko. Ang tinatako lang sa isip ko, ayoko ma-experience sila yung mga bagay na na-experience ko. At buti gano'n naman ang kasi sila may utak. Mabait naman. Oh, Ako sa bagay, wala sa bagay. eh. Mabait naman na to eh, na kapatid tsaka anak to si Maricar eh. Oo. Huwag mo Yata. tawagin mabait kasi di naman daga yan. Hindi ka sure. Tara. Ngangat-ngat ako eh. Hey! At yan ang pinakagusto kong tunog sa lahat ng tunog na maririnig. Kasi ibig sabihin, patapos na. At yan, tunog na yan ang pagbabasa ng mga previous comments sa mga previous episodes. At ito ang kada comments. At ito ang kada comment number 1. Mula kay Efren Flores, 9775. Sana ma-shoutout po, Idol, from Pangasinan. Stress reliever ko talaga kayo, Idol. Ganda ng mga topics nyo at mga tawanan nyo. Yun lang po. Let's go, kada. Shoutout sa'yo, pero this episode parang hindi naman. Shoutout sa'yo, maraming salamat. Mag-ingat kayo sa Pampanga. Kamusta mo ako sa lahat ng tropa dyan? Pangasinan. Hindi pa tapos. May pampagastot kasi doon. Hindi pa tapos. Pampanga. Shoutout mo sa mga tropa dyan sa Pampangasinan. Ano nakalusot pa? Baka rappers to. Rappers tayo. Rappers. Pampangasinan. Kaya shoutout dyan sa mga tropa sa Pangasinan. So, sana mag-ingat kayo at kain lang ng kain ng bangus para Tupig. aye. Totoo din na may yung pagkawiti niya parang vice ganda. Okay lang yun kahit anong Oo. sabihin nyo. May Wala akong pakialam sa inyong lahat. Basta shoutout sa'yo. Hip-hop by Yeah. Hip-hop na. At ito ang kada comment number 2. Sana magkaroon tayo ng opportunity mag-vice ganda dito at magtapat silang dalawa ni tayo. Eh, di masaya ka. Ang inasuntukan yun. Mula kay The PPL 3129. Nagiging emotional support podcast na kayo, mga kada. Wow, that's great. emotional support. The PP. Ano The pangalan? PPL. The PPL? Shoutout. Eh, narinig ko eh. Oh, PPL. Shoutout sa The PP. The PPL. Ano ba yung pangalan? The PPL. Hindi ko alam kung the people kung kailangan ko siyang basahin kasi baka mamaya hindi naman yun yung ano niya. Shoutout sa'yo, The PPL.
Sana all good ko palagi at salamat sa panonood mo sa amin. At kung sinasabi mong emotional support, manood ka lang sa amin palagi. Hindi ka mawawalan. We support your emotion. Yeah. Saludo sa'yo. At ito, ang kada comment, number 3. Gusto kita! Gusto ko pagkatao mo. Mula kay John Carl Avellino. Sumasabog. Huwag masyadong Oo nga eh. Pukpuk sa'yo yan. Mula kay John Carl Avellino. Pa-shoutout kada, John Carl from Fast Auto Works, Marikina. Lagi ako nasa Marikina. Sana minsan makita ko kayo para makapagpa-picture. Sarap panoorin talaga ng mga episode nyo dahil malayo din ako sa mga barkada ko. Pero kapag pinapanood ko kayo, parang kasama ko na rin ang mga barkada ko. Sana araw-araw na kayo mag-upload para araw-araw din may mapanood. Wag naman. Wag naman araw-araw. May buhay din kami sa labas neto. John Carl, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Magkaabusado minsan, par. Magkakabasado. Wag naman araw-araw. Araw-araw, par. Magpa-picture ka na lang, pero wag naman araw-araw yung upload. Demanding na, no? Mahirap yun, par. Pero shoutout sa'yo, John Carl. Paano kung binigyan tayo ng sabihin natin, tagta 20M kayo. Oh. Podcast lang kayo araw-araw. Kung hinay na 24 hours pa. 24 hours. Grabe na. Oo, bakit hindi? 24 hours pa. Shoutout sa'yo. At ito ang kada comment. Number 4. Aye. Aha. Tulpo. Kung second episode pa lang, kupal ka na sa akin, ha? Tulpo, boss. Tulpo. Oo nga, try mo nga magbasa ng boses ni Tulpo. Ayoko gago, ikiklip nyo na naman, eh. Hindi. No. Siyempre, Hindi niya ba pwede? Master Pogi yan. Awa, Sir Pogi ba yan? Ano yung sinabi mo na, this muscles ain't joke eh. Sige na, putangin mo. Mula kay Robin De Asis 0110. Hello mga kada, saludo sa inyo. Solid talaga. Tanong ko lang, ba't may damit yung mga multo? May kaluluwa din ba yung mga damit? Sana malutas. Pucha o nga, no? Kung iisipin mo maigi. Sige. Bakit may damit ang mga multo? Hindi. Hindi, pangit kasi yun. Isipin mo nakadamit yun. Nakakatakot yun. Pero pagka nakaubad Hindi lahat kasi yun. 'di ba merong mga damit sa ukay. Halimbawa, ako namatay. Oo. Tapos yun Si yung kailan? suot ko. Kailan? Halimbawa, yun yung suot ko. Oo. Tapos yung damit ko nabenta pa. 'Di ba minsan sinasabi nila, May dalang multo yung damit. oo. Hindi yun yung pinaka-context ng comment. Pag yung multo nagpapakita sa'yo, nakadamit. Wala ka naman nakikitang multong Ayaw hubad-hubad, nga eh. no, may Kaya nga eh. multo. Pero ito ano kaya basehan ng damit na yun? Ano yun? Kung ano yung huling suot mo na bago ka namatay, yun na yung magiging damit mo buong time na bulto ka? Alam mo, hindi. Nakakabis ka. Robin, galing mo. Oh. Oh, sige. Kasi, may mga nagmumulto na nakaano tol eh. Wedding gown eh. Oh. May mga nagmumulto na, tol, na ospital, pero nakadamit lang na ano. Lab gown. Ang suot nila, lab gown. oh. Hindi naman lab gown pag nagmumulto sila daw. Ako may nakita, sa buong buhay ko, isang beses pa lang ako nakakita ng multo, tol. Naka-gown siya pang bata. Pero hindi naman yung suot niya nung namatay siya. Ang hirap maniwala sa multo. Medyo mahirap sagutin yan. Depende sa experience Ito, din kasi. ito Barek, na ikaw nakakita ka na ng multo. Oh. Seryoso? Multiple times. Umaangat yung mga balahibo ko dito sa bandang kaliwa o parang may nararamdaman ako dito. Parang, Ikaw nakita ka na ng hindi, dulot multo. walang sopas yan. Parang parang... Alam mo, mahirap kasi pag-usapan pagka sinabi mo na kung nakakita ka na ng multo. Tapos halimbawa, sasabihin ni Direk, pero ikaw hindi ka Gusto mo- Hindi naniniwala. kaya na Gusto mo malikmata ka kwento lang. isa? Tao. Hindi, yo. Matatakot Isa lang, ako gusto eh. mo? Sample? Wag na, kwento? sabi dito pa. Mamaya Oo dito nga, tayo ito na. mismo. Itong inuupuan mo. Seryoso ako. Wag na Rick. Ano? Wag na Rick. Ayoko. Eh, yung sinasabi Lilipat ko ako eh. dyan. Hindi kasi kayo sumama kay Gab magpa-open ng third eye dati. Napagkwentuhan namin to ni Gab eh. Nung... Anyway. 0011. Ano yan? Pangalan mo? Robin. Shout out Robin. sa- Bakit Sa'yo. yung sa damit? Robin. Pero ano, bakit pati yung multo, pati yung gutom, gutom na ako kasi. Bakit yung buhok? Ay, ano yun? Damit. Bakit yung damit? Yun yung damit niya pag Diba? nagmumulto siya. Bakit may damit ang multo? May kaluluwa rin ba yun? Tama eh. Oo. Ay, alam mo yung pagka nagising ka ng alas 3 ng madaling araw, naka-ednis ka, may mga,
bakit may multo? May damit ng multo. Alam mo yung mga out Random of... ko. random, Paano random. mo naisip yun, 3 a.m. hits, di ba? Pero may point, Oo. Pinag-isip mo kami doon, Robin, Saan ba? Pero Robin. Robin. siguro para sa mga hindi pa nakakita ng multo, ang magiging image nila ng multo is kung ano yung napanood nila sa movie. Oo. Which Siguro. is hindi nila pwedeng gawin sa movie na walang Kasi- damit. Oo. Kasi magiging porn yun. Oo. Siguro yung pinaka ko yung Sixth Sense, yung kay Bruce Willis. Napanood nyo na ba yan? Parang hindi naman siya about ghost, Hindi, pero yung bata, nakakita siya ng I see. dead people. Di ba? Anyway, yeah. At ito ang kada comment. Number 5. Mula kay Kenneth Arellano 1481. Dami mong number. Oo nga lahat sila eh. Iba yung kulit ni Tiny na addict na ako panoodin tapos na lahat ng episode. Shout out from Abu Dhabi, mga kada. Salute. Mag-iingat kayo dyan sa Abu Dhabi. Malayo yan sa bansang Sinilangan. Pero salamat sa panonood at suporta. Ang pagmamahal mo sa Pilipinas ay tunay. Hindi namin matutumbasan o matatawaran kung ano mang pag-ibig mo sa bansang Sinilangan. At ang mga katulad mo ay Huwaran. huwaran. Baka naman nagbabakasyon lang yun. Pwede, no? One week lang pala doon, no? Puka ng ina, no? Binigyan mo, ginawa mong OFW. Pumunta ako Abu Dhabi, 2 days lang ako doon. Nakapag-YouTube naman din ako. Hindi, malay mo. Pero malay mo, bakasyonista yun kung ano pinagsasabi natin doon. Tama rin, no? Pasensya ka na, Direk, Buti na lang nandito ka kasi kung hindi, wala magtutuwid sa amin sa mga pagkakamali namin. Pwede, di ba? Anyway, Kada, salamat at sinabi mong nanood ka ng YouTube dyan sa Abu Dhabi. Ayaw ka na namin bigyan ng trabaho kasi mukhang nagbakasyon ka lang daw, sabi ni Direk. So, mag-iingat ka dyan at pagbalik mo ng Pilipinas. Yeah, maraming salamat sa panonood. At ito ang Kada Comments. Parang hanggang ngayon, iniisip Alam ko mo, pa rin yung pagka damit ng nagawa multo. ko ng reels, hindi ka talaga makikita. Bakit? Tingnan mo. Parang si Baby Giant dyan. Oh. Baby Giant. Naman kasing height lang din naman sila ni Baby Giant. Nagtutulog na ako nito pagkatapos. So, Yeah. So, yun. Mga tol, Piliin niyo ang Pilipinas. Ha? Dati yun. Dati yun. Well, kung may choice talaga ako, ha? actually, tol, may punto ka. Ano kasunod? Hindi, wala. May punto lang siya sa Na-realize ko lang na Dati talaga, ituturo sa yung Hindi, loyalty. naalala ko yung chat mo kanina umaga. Yung mas lalo ka naiinis sa Pilipinas. naalala ko coding ako eh. kaya nga may kasabihin, ang hirap mo mahalin Pilipinas. Totoo. Kasi ang buhay dito is Weather lang. Proud ako maging Pinoy pero hindi ako proud sa gobyerno kung meron tayo. Parang ganun. ayun, At the end of the day, Masarap maging Pilipino, mahirap maging tao na... masarap maging Pilipino, mahirap maging Pilipinas. Hindi hirap talaga maging Pilipinas. Pag nakikita ko yung gasolina, yung presyo, parang wala na. Ayaw mo na. sa Pilipinas, third world country, ang serbisyo ng gobyerno. Pero ang expenses natin pang First world country. Totoo. Grabe yun. Iba. At the end of the day, ang dami nangyayari pero isa lang talaga yung katanungan na maglalaro sa isip mo eh. Pilipinas. Ito ba ang buhay na dapat manahin ng panganay ko? Ooh. Shoutout kay OG Sacred. Kanta niya yun sa buhay ng gangsta eh. Okay. Kaya dapat talaga yung mga Pilipino deserve na ma-experience na makita yung ibang bansa o manirahan kahit saglit lang. Pero yun nga malungkot dun eh. Hindi lahat nagkakaroon ng oportunidad. Yeah. Mm-mm. Para makita nila kung gaano tayo pinagdamutan ng mga serbisyo Kasi dapat minsan sa atin. kung makapunta ka ng ibang bansa, OFW. 3, 2, 1. Saan kayo natapos? Tangina, ang pangit ng dalawang episode natin. May mga talo na tayo ngayon ah. Hindi, nagkaroon ba ng talon? Kanina. Namatay ilaw eh. Oo nga pala, no. Anyway, yeah. So, Rek, no? Pagka nag-ibang bansa ka, parang tatrabaho ka lang din dun. Mas okay na ako magtrabaho sa ibang bansa kaysa magkatrabaho dito. Bakit? Kasi mararamdaman mo eh. Yung value ng pinagpagura mo ng 8 hours tsaka yung 8 hours dito. Oo, sa Layo ng bagay. difference. So kung hindi ka gastos, may ipon mo yun.
Mas makabilis. Pero homesick ka din. Kaya hindi mo rin masisisi yung Well, ibang yung- mga tao gusto na lang maging content creator. Kasi aminin natin, hindi din biro yung kinikita sa paggawa ng content. Hinabol bigla ng ano. Oo, pero ano yon? Yun yung gusto ng content creator. Pero hindi talaga siya ganun. In reality. Hindi talaga. Uy, umilaw. Ano? Na-open mo yung ano. Yung switch. Sige, salta ka. Hello? Oh, Ay, yun natin na lang Ba't siya. tumilaw? Yeah. Napindot mo. Ganyan kaganda ang Mao, no? Kusa siyang umiilaw. Tanga, napindot mo yung switch sa likod. Ayan o. Uy! Pero wala naman bilang yan kasi naka-XLR tayo. Long press mo. Pindutin mo 5 times. Babe? So, ganyan po ang Mao, no? By the way, RGB. Yeah. So, yun nga. Parang sa dami ng mangyayari, maisip mo na lang. Pilipinas, totoo ka nga bang malaya? Kailan naman yun? Tunay ka bang malaya? Diba? Kailan naman yung linya yun? Wala, ano? Sa kanya. Sa ano yun? Sa, ano yun? Sa episode natin Naisip yan? lang niya ba tumatay siya? Galing nga. Kailan ka huling tumae? Tumae ka na ba? Regular yung tayo mo. Ha? Regular yung tayo mo. Pwede ko sasagutin ng real talk. Hindi nga. mo? Oo. Regular. Sorry. Regular. Hindi kaya ako siya natanong. May pinanood siyang video sa akin kanina. Ang ganda ng boses ng babae, no? Tumae ka na ba? Kailan ka huling tumae? Kulay ng tayo mo. Anong kulay ng tayo? Anong amoy? Putang pang gago ang Oo, ko walang content. But to answer the question, regular, oo. Kasi naiingit ako sa mga tao na pagkagising tumatae. Paano mo nalaman ganun? Sinabi ko ba sa'yo? Hindi. Okay. So yun, regular ako. Pagising ko, cellphone lang konti and then banyo na ako agad niyan. Nagpa-check up ako dati sa ganyan, sa totoo lang. Kasi, sinabi ko dun sa doktor, tuwing pagkagising ko, natatay ako. Normal daw yun eh. 9:00 lagi. Na oras. O, ang problema, pukin ng ina, 10:00 ako nagigising. So, hinahabot ka. Diba? Mali kaya ako nagpa-check up. Hindi siya normal. Alas 9 ako tuwing umaga natatay. Lalabas siya. Naging crap na yun. 10:00 ako nagigising eh. Hindi, pero ano daw yun? Parang Seryoso. healthy yun? Or ano? Depende pa rin. Pero ako, cycle ko talaga yun. Matik pagising ko. At pag tapos ko magbanyo, higa ako. May pangalawa pa yun sa umaga. Kasi ako minsan 2 to 3 days, hindi eh. Oh? Alam na natin kung sino next sa opera. Hindi kasi- 2 to 3 days? Oo, minsan. Tanong mo sa Ano kanya. ka, ahas? Hirap ako. Kailangan niya uminom ng Biofit lagi para matay. Constipated. Hindi. Pwede yan magbago. Depende sa diet mo. Nako, baka You need opera ka rich in niyan. fiber. Alam ko parang colon cancer something pagka Wag Huwag Yung naman cancer pa-check agad. ko. Pwede ka munang mapunta sa mga kung ano. Bago ka sa cancer. Pero kasi sila mama ganun din eh. Diyan nag-start nanay ko. Oo, ano yun. So, kailan ka uling tumae? Tumae ba ako kanina o hindi pa? Isa pa, nakakatawa sa akin. Bago ako lumabas sa Mga bahay. itong pinanood nyo to, hindi pa tumatay si Maricar. Sa susunod na upload na pinanood nyo, malamang hindi pa rin siya natatae. Ay, hindi, pero ngayon parang natatai ako kasi nakailang tayo. Kain ngayong araw. Pero May minsan, technique dyan eh. Kuha ka ng bawang. Bawang. Na dinurog. Oh. So, isundot mo lang. sundutin ko kaya yung butas ng puwet, no? Oh shit Yung, alam mo yung pag may diarrhea ka, usually, ano to? Loperamide yan. Pyramid immunity. Oo, pero effective pala yung baby corn. Baby corn. Ano yung baby corn? Baby corn. Corn. Baby corn, yung maliit na corn. Yung maliit na corn. Yung makikita mo sa chop suey. Pang stop ng diarrhea. Rich in fiber kasi yun. Isusundot mo lang dun sa para mahinto yung pagtatay mo nakasundot. Yung buong Ano ba? Nilaga mo ba yan o dry? Tangina nyo, puro kayo tae. Anyway, maraming salamat sa magsama nyo sa amin dito sa Ay, episode paano na ka to. tumain direct? Naka po. last squat. Tangina, naka-planking. Ano gusto mo? Tangina, tigilan nyo na. Nakakayakap dun sa ano. Sa bowl. Sa bowl. Tapos sa sahig siya tumatae. Gusto yung bowl niya, pangyakapan niya lang. Bisit. Kami ang Lastro Media. Ako si Tiny Montana. Bergie. Maricar! Is nila ano. At nanonood kayo ng pinakabagong season
Kada tae Joke lang. Ano to ang season 3 ng Kada Kwento Podcast? Let's tae.